magandang araw pong muli mga boss, mga sir, mga master. So sa ngayon, papakita ko sa inyo gaano nga ba karami ang refrigeration na hawak namin dito sa aming ginagalawang trabaho. So doon kung makikita nyo sa baba, sa mga blast freezer namin doon. So yun, 8 unit yun na blast freezer. Saka yung nandito, yan, mga chiller room, mga holding rooms nandito. At doon sa likod ng mataas na bubong na yun, nandun po yung aming 6 na unit na pang cold storage yung, kasi ay cold storage na yun. So doon sa likuran yun, nandun yung unit ng pang cold storage namin, 6 na piraso po yun. So pagdating naman doon sa area na yun, so mayroon din tayo mga unit na so mga refrigeration din. So tapos dito sa area na to, yan, so yan, so dito may mga bago na rin dito. So yung iba may mga lumang unit na hawak namin, na mini-maintain na araw-araw. So ito po yung mga unit na araw-araw namin iniikutan para malaman nyo po kung ano po talaga yung gaano karami yung aming mga nahawakang refrigeration sa araw-araw. Araw-araw din nakapag-video kami sa mga iba-ibang mga trouble, hindi lang dito sa mga compressor, sa mga condensation unit, maging doon sa mga evaporator namin sa loob. So nakaka-encounter din kami ng mga trouble. So hindi lang easy yung trabaho namin dito. At the same time, magkakaiba po yung mga nito, magkakaiba po yung supplier. Tulad dito, iba po yung supplier versus dito sa ibang mga unit. So yun po ang isa sa mga malaking factor sa trabaho namin. So challenge sa amin kasi magkakaiba po yung design, magkakaiba po yung ng mga piping, at magkakaiba yung mga laki ng mga unit. Tulad doon sa baba na yun, so makikita nyo, iba rin yun. So mga maliliit sila, maliliit yung unit doon. Pagdating naman doon sa kabila, so doon sa nakikita nyo yung dulo ng bubong na may naka-oscill na fan motor. So doon naman may mga unit din kami doon, may dalawang system doon na pang ammonia. So magkakahalo po yung aming hinahawakang refrigeration. Hindi lang siya freon, at magkakaiba rin. Pagdating sa freon, magkakaiba din po ang karga nito. So kailangan dito maging alerto ka, kasi pag nagka-trouble, dapat alam mo kung ano yung ikakarga mo. Kung sakali magkakarga ka, dapat alam mo kung anong refrigerant ang ikakarga mo, kasi dito magkakahalo po yung refrigerant. Tulad dito sa area na to, pag titingnan mo, para parehas lang yung laki nila, pero magkakaiba po yung refrigerant na karga. Doon sa dulo na yan, 507 po yung karga. Pagdating naman po dito, 404 naman po yung karga nito. So kailangan alerto ka lagi pagdating sa mga kinakargang refrigerant. At the same time, yung mga design na to, mga naka-expansion valve, so magkakaiba po yung sukat ng expansion valve nito pagdating sa evaporator. So yung pang 404 po yung design ng expansion valve, yung TXV. Pagdating doon sa 507 din po yung nakadesign na So yun, magkakaiba po. Dapat po laging alerto at laging kabisado yung ating sistema, kasi magkakaiba po yung magkakaiba po yung mga refrigerant na pagdating naman po doon, ammonia po yung karga doon sa dalawang pang-ammonia doon. So magkakaiba din po yung design. So ganun ka salimuot po yung sistema, yung ayan, tulad yan. So kung magkakatabi sila, pero magkakaiba po yung design, magkakaiba yung expansion valve, magkakaiba po din po yung refrigerant na karga niyan. So may 404, may 507. Dito sa medyo mga bago, yan halos magkakaparehas. Para pagdating dito sa isa, iba naman po yung karga niya. So medyo magulo kasi magkakaiba po yung supplier, magkakaiba po yung installer, kaya nagkakagano. So kailangan lagi tayong alerto pag
pagdating dito sa mga ano natin, kasi pwede tayong magkamali, pwede tayong magka-problema sa susunod na mga panahon pag hindi natin kabisado yung sistema natin. So sa kabuuan po itong mga medyo lumang unit, halos na higit 50 po ito yung unit na mga medyo lumang ano, simula 2012 hanggang ngayon. Ito yung mga unit na nahawakan. Although mayroon kami mga bagong unit nitong 2023 lang, nandun naman sa kabila. So ibang ano naman setup naman po ng refrigeration, ibang setup ng piping, ibang setup po ng control. Kaya medyo challenging kasi malaking hamon sa amin ang pagto-troubleshoot sa mga ganitong ano na magkakaiba. So dito na nung ibang mga area ng trabaho na iisa lang yung ano, kaya madaling kabisaduhin yung mga control, ibang madaling kabisaduhin yung mga piping. Dito sa amin medyo masalimuot kasi magkakaiba po yung ano, magkakaiba po yung installer nito, may iba-iba yung supplier tulad nito, iba po yung supplier po nito. Pagdating naman dito iba rin po yung supplier. Pagdating naman po doon, iba po yung supplier, iba po yung installer. At doon naman sa baba din, ganoon din. So medyo mahirap kasi hindi mo madaling kabisaduhin yung sistema. Although tayo, matyaga naman tayo sa pagdating sa mga ganyan. So ang motto lang naman natin is continuous learning tayo. Pag may mga bagong ano, aralan natin hanggang sa matutunan natin. So pero hindi ganun kadali. So medyo challenging talaga dahil kailangan paglaanan ng panahon, ng oras, at kailangan tiyaga. Kasi kung hindi ka matyaga pagdating sa mga pagkakalikot, pag-aaral, so wala, hindi mo matutunan kasi magkakaiba po yung ano. Di tulad ng magkakaparehas at isa yung sistema, isa yung unit, isa yung design, maka-encounter ka ng dalawa hanggang tatlong trouble. So makakabisado mo na yung mga trouble. Ito medyo ano kasi magkakaiba po. So magkakaiba yung trouble, para parehas yung nangyayari, pero magkakaiba po yung setup ng mga ano, iba yung kakalikutin mo doon sa loob ng mga control. So yun mga master, panaliwanag ko lang sa inyo kung ano po yung mga hawak ng refrigeration at gaano kasalimuot itong aming hinahawakan. So medyo challenging po. So maraming salamat pong muli at magandang araw sa susunod na mga video natin. So samahan niyo pong muli ako. Subscribe lang po, likes, share. May di kayo napapagod at maraming salamat po.